Hi, hello. Magandang bati sa lahat at Romy Sabuldan muli sa ating patuloy na paglalahad ng mga construction projects dito sa Davao Region. More specifically dito sa ating Davao City. At ngayon ay ating makikita ang dating mukha ng ginagawang tulay at saka kung ano na siya ngayon. Ito yung dati kahit na ginagawa pa lang, maganda na siya tingnan Lalo na ngayon na malinis na siya tingnan at tapos na yung kanyang major structural works. Yung kanyang foundations doon na maganda rin siya tingnan kung may mga may mga tower, mga crane tower. Kaya nga siya mabilis ang pagkagawa dahil lahat ng piers may kanyang sariling crane tower. Kaya mabilis siyang nagawa ng CRBC. Yung kulay pintura niya parang dirty white. Bago pa nagkaroon ng pintura yan, merong mga protective wax yan. Yung tulay na yan kasi nasa siya malapit sa dagat, yung sea breeze ba. Salty kasi. Kaya nilagyan nila ng protective wax para tatagal talaga itong tulay na ito. Yung mga makikita mo dyan ng mga engineers ng China Road and Bridges Corporation. At yan nga yung cable stay niya. Ito yung pinaka main features ng major bridge na ito. At kung paano siya ginawa ay ating makikita na talagang pulido ang pagkagawa ng tulay na ito. At saka dito tayo unang nakakakita ng mga modernong paggawa ng mga tulay na masasabi mo na world class talaga siya. At mamamangha ka rin sa construction method nila. At saka yung design ng tulay na ito. Meron siyang mahabang road connector din. Kaya nga siya umaabot ng hanggang 1 kilometro ang tatahakin mo dito. Kasama na yung mga road connector kagaya nito na dito ang kanyang slope, yung gentle slope niya ay dito sa connector road niya, yung road approach. Kasi yung sa doon mismo sa tulay ay even. Wala siyang uphill, downhill. At dito itong mga informal settlers natin, lapit lang sa tulay. Yan yun. Ang kanyang cable stay, dahil nagsiselebrate na tayo ng Christmas, baka pwede nang kabitan ng mga Christmas lights dyan. Tsaka tingnan natin ang ganda niya sa gabi. Diba? Yan dyan sa mga cables niya. Baka pwede nang sabitan ng... Ang ganda siguro niyan kung may umiilaw na dyan ng mga Christmas lights. Sa gabi, napakaganda tingnan yan. Tsaka yung mga dumadaang mga sasakyan. Dito ang trabaho ngayon, medyo relax na kasi mga major structural works ay tapos na lahat kagaya nung sa kanyang foundations. Napakalalim ng mga pundasyon nito. Maabot hanggang 70 meters. At saka isang
Yung kanyang superstructures naman ay box girder din at lalo siyang tumibay dahil sa mga cables niya. Ito yung pinakaunang tulay dito sa Mindanao na cable stayed at saka 4 lanes. Napakaluwag. Malimit pag 4 lanes, kagaya nung sa SIDC Bridge sa Samal, ang lapad niyan hanggang 24 meters, mahigit yan eh. So, napakalapad ng mga tulay na ito. At saka moderno na ang kanyang pagkagawa. At dala ito ng experience at modern engineering ways of the Chinese. Kita mo talaga dito sa malayo, makikita mo ang pinagkaiba ng tulay na gawa ng mga dayuhan at saka yung mga tulay na ginawa natin. Pero locally, meron na rin tayong gumagawa ng mga cable stayed bridge eh. Ito, yung kaharap nito, yung Bolton Bridge, mga pagitan ito ng mga 1,000 meters mahigit, ng 1 kilometro. Yan o. Yan yung traditional way of building bridges. Traditional ang pagkagawa. Ito yung Davao River. At saka sa di kalayuan, mga mahigit 4 kilometers din, yun yung tulay na nagagamit na natin ngayon sa Talumo. Between Talumo at saka Matina Playa. Ito rin ang pinakaunang incremental launching method o ILM bridge na ginawa sa buong Pilipinas. Ito ang pinakaunang ILM bridge. Pangalawa, yung doon sa Pangil Bay Bridge. At kung galing ka namang norte, ito namang sa Magsaysay Park Bridge na hanggang ngayon ay nasa finishing touches pa rin sila. Ang kulang na lang nito yung kanyang connector bridge, connector road doon sa bandang Leon Garcia Street. At ito na nga, between these two major bridges ay itong pinakamagandang tulay na nabiyayaan ng Davao City, particularly ang Bukana. Yan yung kanyang connector bridge papunta doon sa south. At kagaya ng sinabi ng title natin, masasagot ng gentle slope na ito ng tulay galing papuntang south yung tanong natin kung saan ang mga lugar na pwedeng puntahan galing dito sa napakagandang tulay na ito. Kasi ang slope na yan pababa, papunta na yung Ikulan palabas doon sa roundabout. At kung nagugutom ka na, ay dito na ang punta mo. Isa sa pinakamagandang mapupuntahan mo galing ka sa Bukana Bridge. Kaya dito masasagot yung tanong natin na Bukana Bridge or Bukana, where to after the bridge? Ito na yon, ang pinaka bagong mall sa Davao City. Pero extension ito, kaya itong mall na ating makikita diyan sa Ikulan ay dati na yan. Ito ang masabi natin na pinakabago dahil nagkaroon siya ng isang malaking extension. Ito yung dugtong. Pagkagaling mo doon sa dati, dito ka dadaan, isa sa mga madadaanan mo papunta doon sa malaking extended building ng mall
dyan sa Icolan. Ito na yung pinakamalaki na mall. At dito, hinta mo yung mga napaka-moderno ng design niya, oh. At saka napakaliwanag. Lahat ng lugar ay naiilawan. At saka very spacious ang extended mall na ito. Galing ka sa second floor, yan ang makikita mo. At marami siyang mga features. Meron pang naka-displaying piano. Siguro pwede itong gamitin ng mga marunong magpiano. Marami ka ring lugar mapupuntahan dito aside from shopping. Ang karamihan naman kasi sa mga mall goers ay pupunta dyan para kakain. At mas marami ang napupunta sa kanyang supermarket at sa mga kainan. At napakalinis ng kanyang comfort rooms dito. At saka moderno pa. Brand new. Yan o, yung makikita mo doon sa loob. Ang ganda ng kanyang setting at saka ng design niya. Talagang moderno siya. Sabihin mo parang nasa nasa BGC, yung sa Manila, o di kaya yung sa Makati, yung mga naglalakihang mga mall dyan. At yung problema naman sa parking ay masosolve na dito sa bagong building na ito kasi magkaroon ng parking dyan. Dito yung exterior naman ng napakalaking mall na ito. So paalam na tayo. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Okay, let's go. Done.